Mysteries, Untold Stories, Tales of True Fear, Mystery, and the Unexplained, inspired by real encounters and folklore. Each story reveals the unseen, the unheard, and the unforgettable. Dear Mystery, magandang araw po sa inyo at sa iba po ninyong tagapakinig. Ako po ay isa sa inyong mga avid listeners. Sa tuwing nakikinig ako ng inyong mga kwento, para bang muling nabubuhay ang mga alaala ng aking kabataan. Laki po ako sa probinsya at hindi marangya ang aming pamumuhay. Sakto lang para maitawid ang araw-araw. Noon, ang tanging libangan namin ay ang pakikinig ng drama sa radyo tuwing hapon habang pinapatulog sa tanghali at ang pakikipagkwentuhan naman sa mga kaibigan pagsapit ng gabi, lalo na mga kwentong katatakutan. Kaya naman, nang madiskubre ko ang inyong TikTok account, parang naibalik ako sa mga panahong iyon ng aking kabataan. Dahil dito, naisipan ko ring ibahagi ang isa sa mga kwentong aking napakinggan. Kung mahilig ka sa mga kwentong creepy o paranormal, pakinggan mo ito hanggang dulo. Baka may mahanap kang koneksyon sa sarili mong karanasan. Ako po si Jomar Cayetano. Hindi ko tunay na pangalan. Ako po ay nakatira sa Los Baños, Laguna at nasa mahigit 30 anyos na. Ang mga pangalan ng mga karakter sa aking ikukwento ay hindi tunay. Ngunit kahit hindi tunay ang mga pangalan ng mga tauhan, ang pangyayaring aking ibabahagi ay totoo at hindi katang-isip lamang. Ang kwentong aking pong ibabahagi ay kwento ng aking kaibigan at kapitbahay noon sa isang probinsya sa Bicol na si Kuya Condrado Caimoco o mas kilala sa palayaw na Kong. Ito ang kanyang personal na karanasan sa isang manglayog. Ang manglayog ay isang uri ng aswang na nanggaling sa salitang layog sa Bicol na ang kahulugan ay lipad o lutang. Ang manglayog ay may kakayahang magpalit anyo bilang paniki o ibon. Kaya rin itong maghiwalay ang katawan mula sa baywang paitaas katulad ng manananggal. Pero mas madalas, ito'y nakikitang nakalutang na hindi sumasayad ang mga paa sa lupa. Ang gusto nitong biktima ay taong buntis, sanggol, may sakit o kaya naman mga hayop. Third year high school ako noon nung maikwento niya ito sa amin ng iba ko pang mga kaibigan. Isang gabi, habang nakatambay at nagkukwentuhan kami sa labas ng bahay. Si Kuya Kong ay mas matanda sa amin na sa edad 25 anyos na siya noon at meron na rin siyang asawa at anak. Masipag si Kuya Kong. Siya ay nagtatrabaho bilang isang panadero sa bakery mula alas 11 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw at pagkatapos ay maglalako ng tinapay hanggang alas 10 ng umaga gamit ang kanyang motorsiklo. Ayon sa kanya, simula nung magbinata siya ay naglalako na daw siya ng tinapay sa baryo nila. Dati, naglalakad lang daw siya hanggang sa kahit papano ay nakaipon at nakabili ng bisikleta at nang makaipon pa muli ay nakabili na siya ng second hand na motorsiklo na ginagamit niya sa paglalako. Nagsisimula daw siya ng madaling araw pa lamang. Pupunta daw siya ng bakery ng mga alas 3 ng umaga at bibili ng iba't ibang klaseng tinapay tulad ng monay, Spanish bread, hopya, kabayan, putok, pandikoko at ang sikat na sikat sa tuwing almusal na pandesal. Meron siyang pot-pot. Ito ay isang uri ng busina na karaniwang gawa sa goma at bakal at pinapaandar sa pamamagitan ng pagpindot o pagpiga sa bilog ng goma nito. Sa bawat piga, ito'y nagbibigay ng tunog na pot-pot. Ito ay madalas na ginagamit ng mga tindero upang makatawag ng pansin. Nililibot niya ang buong baryo nila at dinideliver sa mga suki niyang tindahan ang kanyang tindang tinapay at yung iba naman ay inaalok niya sa bahay-bahay. Tinapay! Tinapay kayo dyan! Mainip-inip pa! Tinapay! Tinapay kayo dyan! Ganito ang araw-araw na ganap ni Kuya Kong sa kanilang baryo at marami din ang bumibili sa kanyang tindang tinapay dahil bukod sa mura ay masarap pa ito. Ayon sa kanya, malaki daw ang baryo kung saan siya nakatira dati. Malawak ang kalupaan at ang pangunahing hanap buhay ng mga tao ay pagsasaka ng palay. Bagamat malawak ang kalupaan,
ay konti naman daw ang populasyon, kaya't halos magkakilala lang ang lahat ng nakatira dito at ang mga bahay ay magkakalayo ng agwat na ang kapitbahay mo ay mga nasa 1 kilometro pa ang layo. Ang magkakatabi lamang na bahay doon ay mga magkakapamilya o magkakamag-anak. Isang umaga, habang naglalako siya ng tinapay, ay nadaanan niya ang 2 aling nag-uusap. Tinapay! Tinapay kayo dyan! Mainip-inip pa! Tinapay! Oy, Aling Simang at Aling Buging, bili na po kayo ng tinapay pakalmusal. Mainip-inip pa ito. Pabili ka ng 20 pesos na pandesal, Kong. Habang kumukuha si Kong sa kanyang lagayan ng tinapay para balutin, ay patuloy sa pagkukwento si Aling Simang. Uy, nabalitaan mo na ba yung nangyari sa baboy ni Kaberto? Oo, wakwak daw yung tiyan at kinain yung laman loob. Nakita daw dun sa gitna ng palayan ni Katuring. Kaya nag-away at muntik pang mapag-abot yung 2 matanda. Kasi ginigiit ni Kaberto na ninakaw daw ni Katuring yung baboy niya. Pero todo tanggi naman itong si Katuring. Dahil kung nanakawin niya daw iyon, di sana din niya na lang basta iniwan sa may palayan. Buti na lang dumating si Kapitan at mga tanod para awatin ang away. May punto nga naman si Katuring doon. Bakit nga naman niya iiwan na lang basta yung baboy sa palayan? Di sana, bengentan niya na lang. Ang hinala ko dyan, manglayog ang nagbiktima sa baboy ni Kaberto. Sabi mo nga diba, wakwak yung tiyan na parang kinain yung laman loob. Sumingit si Kong sa pag-uusap sabay abot ng supot ng pandesal kay Aling Simang. Manglayog? Si Aling Simang talaga. Sa edad mong yan, naniniwala ka pa dyan? Kwentong barbero lang yan, panakot sa mga bata. Sumagot si Aling Simang sabay abot ng 20 pesos na bayad. Oh, eto bayad. Naku Kong, hindi lang basta kwento-kwento lang ang manglayog. Talagang tunay yan. Kaya ikaw, mag-ingat-ingat ka. Ang aga mo pa naman lumalabas ng bahay nyo para maglako. Baka isang araw, baka salubong mo na lang yan. Hay nako, Aling Simang, pag nagkasalubong kami, aapiran ko pa yon. At umalis na si Kuya Kong para magpatuloy sa kanyang paglalako ng tinapay habang umiiling-iling dahil sa nasabi ni Aling Simang. Dahil para sa kanya, ang mga kwento tungkol sa manglayog o aswang ay isa lamang kwentong walang katotohanan at ginagamit lang ng matatanda para takutin ang mga bata para tumigil sa pagiging makulit o kaya naman ay wag nang lumabas ng bahay kapag gabi na. Makalipas lang ang ilang araw, matapos makita ang baboy na wakwak ang tiyan, ay nagkasunod-sunod ang ganong pangyayari sa baryo na may nakikita na lang na manok, pusa at aso na nakahandusay sa gitna ng daan at wakwak ang tiyan na parang kinain ang lamang loob. Ang matindi pa nito, pati mga alagang kalabaw ng mga magsasaka na ginagamit sa pag-aararo ay nabibiktima rin. Naging maugong ang bulong-bulungan sa baryo nila na ang mga bumibiktima sa mga hayop ay isang manglayog. Dahil na rin sa mga kwento ng ibang taga-baryo nila na nakita daw ang manglayog. May sinubukan daw itong biktimahin na buntis. Buti na lang daw ay nagising ang asawa ng buntis at muntik nang mataga ng itak ang manglayog. Meron naman din minsan nakitang malaking itim na ibon ang palipad-lipad ng mababa na halos kasing taas lang ng bubong ang paikot-ikot sa baryo. Ang ibon daw na ito ay halos kasing laki ng 12 anyos na bata. Dagdag pa ng ilan, may mga naririnig din daw silang nakakapanindig balahibong alulong ng kung anumang impakto sa gabi. Pero kahit maugong na ang usap-usapan sa baryo nila Kuya Kong, ay hindi pa rin matinag ang paniniwala niya na gawa-gawa lang ang kwento tungkol sa manglayog. Dahil para sa kanya, ang maaaring may gawa ng pagpatay sa mga alagang hayop ay isa ring mabangis na hayop o di kaya ay isang taong may sayad na gusto lamang magkalat ng katatakutan sa baryo nila. Hanggang sa dumating ang panahon ng kanyang personal na masasaksihan ang kababalaghan ng hindi niya makakalimutan kailanman.